So ito po ang inyong lingkod guys, The Finest World, mag-update sa inyo sa kaganapan dito sa Panagbenga Festival dito sa lungsod ng Baguio. Ang inyong lingkod ay ipapakita ko sa inyo kung ano ang mga kaganapan dito. So wait lang kayo. So early in the morning guys, strike again ang inyong lingkod The Finest para ihatid sa inyo ang mga kaganapan ng Panagbenga Festival o ang Flower Festival dito sa Baguio City. Yan po ay sa lalawigan ng Mountain Province dito sa Benguet. So ayan guys, zinabutan pa namin silang naghahanda pa ng kanilang mga float, ang mga gagamitin ng ating mga kalahok dito sa float parade ng Panagbenga Festival. At hindi magkamayaw ang mga otoridad kung paano sila poproteksyon sa mga turistang dumayo rito sa lungsod ng Baguio o ang tinaguriang Summer Capital of the Philippines. Grabe ang dagsa ng mga turistang umakyat upang masaksihan ng Flower Festival na ito na taunang ginagawa dito sa lungsod ng Baguio. So guys, kung inyong mapapansin, ang mga tao ay sadyang lamig na lamig pa sapagkat hindi nga naman pangkaraniwan ang lamig na mararanasan mo dito sa Baguio. Pero para sa akin guys, hindi na ganon kalamig sapagkat dahil na rin siguro sa pabago-bago ng panahon. Akalain mong sa umagang ito nung mga panahon na talagang kompleto pa ang mga kabundukan dito at hindi pa nagagalaw ang mga kapunuan, ay sadyang napakalamig dito kapag ganitong sasapit ang Panagbenga. So guys, yan ang kahalagahan ng mga puno sa paligid natin, na kapag naubos at nakalbo sa mga kabundukan, hindi lang ang ating mga tourist spot ang maapektuhan, kundi ang buong sangkatauhan. At ang masasabi ko nga, magnilay-nilay, mag-isip-isip ang mga gumagawa nito sapagkat sinisira natin ang inang kalikasan. Napakaganda ng mga ginawang mga sasakyang pamparada ng ating mga kalahok. Ayan na nga, at nagsisimula ng umusad ang gagawing parada ng mga sasakyang ginawa at dinisenyo upang ipresenta ang mga bulaklak dito sa Baguio City. Kaya nga po meron silang tinatawag na taunang Panagbenga o ang The Flower Festival dito sa lungsod ng Baguio. Ayan, at ibinandera na rin nila ang mga naggagandang dilag na nanalo sa kanilang mga taunang patimpalak kapag sasapit ang ganitong piyesta ng mga bulaklak sa lungsod ng Baguio.
Siyempre pa, hindi rin magkamayaw ang mga turista sa pagkuha ng mga video at mga picture sa mga sumali dito sa taunang float parade ng mga bulaklak na dinisenyohan para sa mga individual at mga kilalang personalidad mapa gobyerno ng Baguio at mga personalidad sa ating telebisyon at musika. Sa mga ganitong panahon nga guys ay buhay na buhay ang turismo dito sa lungsod ng Baguio. At dinarayo talaga ito ng mga libo-libong turista na nagmumula pa sa iba't ibang panig ng ating relihiyon. Ito pa nga, at may mga iba pang mga ibang lahi ang talagang dumarayo at natutuwa sa mga kaganapan dito sa lungsod ng Baguio kapag sasapit ang ganitong Panagbanga Festival o ang Flower Festival sa Baguio City. Siyempre hindi mawawala ang mga iba't ibang ganap ng ating mga banda musika at ang ating mga ganitong uri ng pagpaparada. Siyempre dala na rin ng kaugalian na ipinapakita natin mga Pilipino kung papaano natin entertain ang mga taong dumarayo upang saksiyan ang kaganapan ito. Kalain mo guys, itong mga oras na ito siguro mga around 10 to 11 AM na ito, pero sadyang hindi pa naman ganun kainit ang nararamdaman ng mga tao kahit napakataas ng sikat ng araw, dahil ito isa sa mga elemento na dinarayo rito sa lungsod na ito, ang kakaibang panahon at lamig ng kapaligiran kahit na ganitong oras ng kasagsagan ng sikat ng araw. Ayan na nga ang ating butihing senador, si Kiko Pangilinan ay talagang go na nakikipag kamay sa mga taong dumalo, at ang ating butihing mayor ng Baguio City, siyempre ang mga opisyal ng lokal ng Baguio City ay kasama rin nilang sumasama sa mga parada. Ayan, pakaway-kaway pa ang ating Senator Kiko na sadyang napakagiliw.
Ito ang ating mga dalagang Pilipina, At syempre ang kakaibang kasuotan na makikita dito lamang sa lungsod ng Baguio. Ito ay ang mga suotin ng mga igorot. Ayan, nagsimula nang dumagsa ang mga tao sa mga nakikita nating float parade na sinasakyan ng mga personalidad at mga kilalang individual. Floats are going to be paraded here this morning, and of course, that is in 3 categories: the big float category, medium float category, small float category. I'd like to take this opportunity to acknowledge, of course, our guests who are here with us this morning. So we'd like to welcome, of course, the ambassador of Borat to the Philippines. We'd like to welcome Ambassador Yaroslav. Yes, good morning, sir. Welcome, Mr. Ambassador. Hope you're having a great time out here in the city of Baguio. Also with us here on stage is the chair of the Baguio Tourism Council, Ms. Gladys Bergana. Good morning, Ms. Gladys. And thank you for being a part of the grand celebration of the Grand Float Parade of the Baguio Flower Festival 2024. And now, maasahan po natin pumasok ang first wave ng ating mga participants sa ating Grand Float Parade. So, makakasama rin po natin ang ating mga local government officials. Talo ko sa init, dahil hilo ko. Minarapat ng inyong lingkod na tumayo na lang dito sa aking kinatatayuan ngayon at hindi na makipaghabulan sapagkat dito'y napakaganda ng caption ko sa bawat dumadaan.
Ayan, habang lumalabas at tumatagal ang paradang ito, ay nakikita mo na ang mga iba't ibang kilalang personalidad na dumarayo at sumasali sa taunang Panagbanga Festival dito sa lungsod ng Baguio. Sa kabilangan ng init ng panahon, ay talagang ang mga tao ay talagang hindi magkantamayaw sa paghihintay sa mga kalahok dito sa mga taunang parada ng mga bulaklak dito sa summer capital of the Philippines. Ayan, at magigiliw ang mga tao at ang mga individual na kasama sa mga parada. Kita nyo naman guys, mapakaliwa, mapakanan, sa kabila o dito ay talagang napakaraming tao ang nag-aabang at nanonood na nagpapasinaya sa mga kaganapan dito sa mga float parade na mga inayusan ng karamihan. Ayan, ang ganda-ganda hane ng inyong mga ginawa, talaga namang ilang libo kaya o ilang milyong mga klase ng bulaklak ang kanilang ginamit upang ayusan ang kanilang mga sasakyan. Wow! Napakaganda po, ano?
At sa mga kaganapang kagaya ng ganito guys, di talaga maiiwasan na magkaroon ng emergency. Buti na lang at alerto ang ating mga ambulansya at ang mga kawani ng Philippine Red Cross ng Baguio City, at handa silang sumaklolo sa mga emergency kagaya nito. Salute to you guys, all the members ng Red Cross na sektor ng Baguio City dito sa Cordillera Province. Siyempre kapag may bulaklak, merong mga paru-paro. Ang lalaking paru-paro na bit-bit ng mga kalahok na ito. Yan, pati ang Only Rice ay nakisali rin pala.
Ito ang mga tunog na talagang kapag hindi mo narinig ay hindi kumpleto ang iyong pagpunta dito sa Baguio City. Yan ay ang mga suotin at ang mga figura ng mga taong igurot dito sa lungsod ng Baguio sa Cordillera Province. So guys, ang mga likas ng mga taga Baguio, mga igurot. After the depiction supports from Cuba Elementary School, we are going to start with a program right here on stage of the Grand Float Parade with the Baguio Flower Festival 2022. Na-amaze din ako sa float ng Comelec na ito, sapagkat sa Comelec na ito guys ay talagang napakita ang pagiging creativity rin ng ating mga kalahok dito. At makikita mo ang isang umiikot na nakapiring na babae na may hawak na ballot box na siyang ating simbolo ng ating karapatan sa panahon ng eleksyon. At ang nakapiring na babaeng yan ay sumisimbolo sa walang kinikilingan na pagdaraos ng eleksyon dito sa ating bansa. So ayan lamang po guys ang part 1 ng ating pagdodokumento ng Panagbanga Festival. At abangan po ninyo ang part 2 ng aking documentation dito sa mga kaganapan pa rito.
Ito ang inyong lingkod, the finest world. Always choose to be happy and be courteous to others. And let the Lord the God Almighty be the center of our lives. Please do like, share, and subscribe. Then click the notification bell for the updated videos ng inyong lingkod. Bye-bye!